Nakakaapekto nga ba sa mental health ang social media? Isa nga ba ito sa nagiging sanhi o nagpapalala ng depression? Maraming contributing factors sa mental health issue. Pero sa video na to, ang tutumbukin natin ay isa lang sa mga factors at ang negative impact ng maling paggamit ng social media. Sama-sama nating alamin kung bakit nahuhook ang marami sa social media, paano ito nagkakos ng mental health issues, at ano ang gagawin para hindi ka humantong sa ganitong sitwasyon. So stay tuned and watch until the end of this video. Importante na panoorin mo ito dahil I'm pretty sure marami ang hindi nakakaalam sa mechanism na to, kaya samahan niyo ako. Sa Pilipinas, may tinatayang 90 million social media users, nakatumbas ng 78% ng population. Ang pinakasikat na platform dito ay Facebook and TikTok. At sa pag-boom ng mga platforms na ito ay ang pagtaas ng mental health issues. Bagamat walang malinaw na stats ang Pilipinas tungkol dito, ang strong correlation ng social media at mental health issues ay pinatunayan na ng maraming pag-aaral sa loob at labas ng bansa at hindi na ito may tatanggi. Ang paggamit ng social media ay nagsisimula sa edad na 9 to 10 years old. At kapag ginamit mo ang social media, ito ay may reinforcing nature. Ibig sabihin nun, habang ginagamit mo to, nahuhook ka dito dahil na-activate yung tinatawag na dopamine o yung tinatawag na feel-good hormone. Ito yung reward center ng brain na nakalink sa pleasurable activities. Masarap sa pakiramdam, kumbaga. Walang pinagkaiba ang effect na to kapag gumagamit ka ng drugs, naninigarilyo, umiinom ng alak, kumakain ng mga pagkain tulad ng junk foods at sugary foods, pagsusugal, at iba pang klase ng addiction. So isa lang ang common denominator doon. It's the dopamine. Yung social media platforms, ito ay intentionally designed para maging addicted ka dito. Nahack ng mga neuroscientists na nasa likod ng mga social media platforms na ito ang hormones natin para mas tangkilikin ng walang sawa ang social media dahil dito nakikita kasi business to. So para mas maunawaan nyo yung mechanism, i-compare natin ang paggamit ng social media sa isang slot machine sa casino. Kapag naglagay ka ng coin sa slot machine at alam mo namang wala kang magiging panalo, ang tanong dun ay, bakit ka naman maglalaro pa? Wala ka namang mahihita. Pero kapag walang kasiguraduhan ng outcome, ibig sabihin nun, pwede kang manalo o matalo, susugal ka pa rin. Kasi nga, wala kang kasiguraduhan. Sa social media, ganun din. Yung idea ng potential future or reward, yung pwedeng mangyari, ang dahilan kung bakit nahuhook ka dito, kaya patuloy mo siyang ginagamit. For example, nag-post ka. Yun yung idea na gano'n kaya karami ang likes na makukuha ng picture o post na ito? O sino kaya ang magla-like dito? So, andun lagi yung feeling of anticipation. Yung walang katiyakang outcome, may na-anticipate ka, hindi mo alam kung ano. At posibilidad ng desired outcome ang dahilan sa sobrang engagement ng tao dito. Eh ngayon, anong effect nito sa mental health? Kapag nag-post ka ng picture, tapos nakakuha ito ng maraming likes, comments, heart, nabuboost yung self-esteem mo, nabavalidate ang existence mo, you feel a sense of belonging, para kang nasa heaven, kumbaga. Most people post for positive feedback. At kapag nasatisfy mo ang audience mo at nakuha mo ang reward na nais mo, ang saya-saya mo, you feel elated. Eh ang tanong, paano kung yung ina-expect mong outcome, hindi yun ang nangyari? Hindi ka nakakuha ng maraming likes, maraming negative comments, walang views. You start questioning yourself, ay, bakit ganon? Konti lang ang likes, konti lang ang views. Gusto pa ba nila ako? May mali ba sa post ko? Hindi mo na mamalayan, you are chasing after their validation or approval. You start questioning your self-worth more and more. Sila na yung pinagdidikta ng halaga mo sa sarili mo. Kahit wala namang mali sa'yo, iniisip mong meron just because of those likes and hearts. So ano ngayon ang nagiging reaction ng mga vulnerable users as coping mechanism? Merong mag-edit ng mga images to the extent na barely recognizable na yung mukha nila sa pag-asa magugustuhan ng audience. Meron din naman magpo-post ng malaswa, magpapakita ng pasilip sa bahagi ng katawan na di naman dati ginagawa dahil baka dumami yung followers at saka likes. Meron din namang sasayaw ng malaswa o magpo-post ng alam nilang trending para mag-viral. At sa kagustuhan mong magustuhan ka ng audience mo, nako-compromise na yung values mo. Nawawala yung authenticity mo, natatabunan yung potential mo, nagagawa mo mga bagay para sa kanila, hindi mo nakilala yung sarili mo,
Feeling mo wala kang halaga kapag konti lang yung followers mo at likes na nakuha mo. Ang masakit pa, pinapalala pa ito ng mga negative comments. For example, may magko-comment, ang taba mo, hindi na bagay sa iyo ang outfit mo. Mas matindi ang effect, dadamdamin mo talaga yon. At kada notification, either na-excite ka or napapraning ka. Cyberbullying causes too much depression. Heto pa ang isa magpapalala, pagkukumpara ng sarili mo sa iba. Bakit ito maraming followers? Bakit itong tao na to nag-like dito, sa akin hindi? Buti pa siya, ang payat niya. Ako ang taba ko pa rin. Buti pa siya, may bagong kotse. Ako luma pa rin yung kotse ko. Buti pa siya, promoted na. Ako hindi pa rin. Buti pa sila, ang saya-saya nila. Ako malungkot. At wala ang katapusang pagsilip sa kung anong meron ng iba. At nakalimutan mo na kung anong meron ka na dapat mong ipagpasalamat araw-araw. At pag tumingin ka ng post at tingin mo nakakaangat ka sa kanila, masaya ka. Pag naman lamang sila, meron sila, wala ka, feeling mo left behind ka na. Kapag nakita mo na meron ganitong ibang tao, kailangan tapatan mo or higitan mo pa. Tapos, ipopost mo para i-show off. Walang katapusang paligsahan at pataasan. Samantalang wala ka namang idea kung ano ang mga nasa likod ng bawat images na yon. Yung story behind it. Hindi mo naman alam kung yun ay tunay, Photoshop, super altered, or makatotohanan pa ba yun. Tapos ikaw naman, mamamatay ka na sa inggit at nagmumukmo ka na. So sa ganong scenario, nawala na yung sense of gratitude mo. Napalitan ng complaints, sadness, emptiness, sense of unbelongingness, low self-esteem, insecurities, you feel inadequate, at iba pang negative attitude. Ang isa pang mentality na nakakultivate ng social media ay yung tinatawag na FOMO, fear of missing out. Kung anong alam nilang trend, dapat alam mo din. Hindi ka dapat out, dapat lagi kang in. Pag meron sila at yun ang uso, material or non-material, kanta, sayaw, gamit, at kung ano-ano pa, dapat meron ka, dapat ganun din. And in the process of wanting to feel in all the time, di nabaon ka na sa utang. Pag may event at hindi ka kasama, tapos nakita mo sa post, ay, bakit wala ako doon, hindi ako invited. Yung missing experiences na yon, nagpapalala din sa pakiramdam na hindi ka kabilang sa circle o grupo. Sa madaling salita, ang highlight ng social media ay need, lack, at competition. Kaya kung wala kang mental health issue, pwede magkameron. At kung meron ka ng issue or struggle sa family, relationship, finances, or health, tapos ang ginawa mo pang pastime para ma-distract ka sa issue na to ay social media, parang binuhusan mo pa ng gasolina ang bagay na may apoy na. Hanggang sa na-depress ka na, unti-unti na-isolate mo na ang sarili mo at nawawalan ka na ng connection sa realidad. Meron pa ako nakakwentuhan na ayaw bumangon, ayaw kumain, hindi talaga dalawin ng tulog, laging balisa, hindi mo na makausap ng matino, even yung mga normal routine like personal hygiene, panliligo, pag-toothbrush, nalimutan na. Kasi nga, ang pakiramdam mo, wala nang halaga at saysay ang buhay mo, that you don't deserve all the good things in life and that you are not good enough. Hindi mo nakilala yung sarili mo at dahil dito, hindi ka tunay na malaya. Bakit? Dahil ang iyong happiness ay itinali mo sa makamundong pamantayan. Ano ngayon yung effect nito? Naapektuhan na rin ang physical health mo. Bakit? Dahil interconnected ang mental, emotional at physical health. At dahil dito, ang pinakahigit na nalulungkot sa lahat ay ang espiritu mo. So paano ka makakalaya sa ganitong sitwasyon? Number 1, educate yourself. Yung panonood mo ng mga videos na tulad na to ay nangangahulugan na may intention kang mapabuti ang iyong sarili. Gusto mong matuto sa information na mag-feed sa iyo ng katotohanan. At sa dulo ay ma-realize natin na naging biktima tayo at gusto nating magbago. Tanggapin natin na ang pangyayari ito ay dumadaan, nagkakamali tayo, pero pwede tayong may gawin para ito ay mabago. We always have a choice. At ang panonood mo ng video na ganito ay first step. Ang isa sa bala natin sa manipulation sa kung paano gumagana ang business na katulad nito, social media platforms, ay alamin ang mechanism na to. Kapag alam mo, madali mong makokontrol ang sarili mo. Kumbaga sa kalaban, kabisado mo yung move niya, kaya may edge ka na. Number 2, know when to seek professional help. Takot ang marami na humingi ng professional help sa psychiatrist or psychologist. Dahil ang alam nila, hindi mo ako nasisirain ng bait. Bakit ako hihingi ng tulong sa kanila? Ang pagsasabi sa mga bagay na bumabagabag sa atin, admit it or not, minsan din natin yung kayang sabihin sa ating pamilya or close friends. Pero nasasabi natin sa mga strangers, yun nga, katulad ng mga psychologists, psychiatrists,
At dahil trained sila sa mga ganitong bagay, magaling silang makinig at magbibigay ng advice. Alam nila kung paano ka tutulungan depende sa severity ng condition mo. Number 3, limit use of social media or refrain muna sa paggamit nito. And then, anong pwede mong ihalili? Find your passion, engage in some healthy activities. Kung wala ka namang business sa social media, itigil mo muna. Kumbaga, ito yung sort of rehabilitation mo. Ikaw na mag-decide exactly kung paano mo ito gagawin. Tatanggalin mo ba siya or babawasan mo exposure mo sa social media? So, paano mo yung lilimitahan? Mag-unfollow ka ba or magbablock ka sa mga hindi mo dapat nakikita sa feed mo? Anong hobbies ang pwede mong pagkaabalahan? Ano yung mga gawain na makakapagdulot sa iyo ng kasiyahan at fulfillment? Yung mga hobbies or passion mo na mailalabas mo yung authenticity mo, yung tunay mong pagkatao, yung tunay mong kakayahan, yung uniqueness mo ando doon. Ano yung bagay na gagawin mo dahil nag-i-enjoy ka kahit ginagawa mo siya na nag-iisa, na hindi mo kailangan ng audience para gawin yon. At kung gagamit ka naman ng social media, piliin mo lang, i-filter mo yung mabuti sa isip at puso mo. Anong i-pages ang i-follow mo? Sino mga friend ang i-follow mo? Yung makakatulong sa iyong pagkatao at hindi makakadurog nito. Ang algorithm kasi, nag-feed sa atin ng mga interest natin. Kaya, makokontrol mo talaga kung sino lang yung pwede mag-appear sa feed mo. And number 4 is connect with loved ones, family, and real friends. Surround yourself with positive people and connect with them personally. Yung real ang connection, hindi fake connection. Sino yung mga taong kumakalinga sa'yo? Sino yung mga taong mabuti sa isip at puso mo? Na pagkakasama mo ay magaan ang pakiramdam mo. Hindi naman ibig sabihin na pag sinabing selective ka na sa mga tao sa buhay mo, ay hindi ka na makikisalamuha at hindi ka na makikisama. Ang punto dito is you have to protect your energy and peace of mind. Kasi vulnerable ka. Kapag may sitwasyon na banta sa peace of mind mo, lagi ka may choice para umiwas. Social media man yan or hindi. You have to set strong boundaries. Lahat ba ng lakad ng nag-iimbita sa'yo, kailangan mong samahan? Alin ba ang mahalaga sa'yo? Yung well-being mo o maging in lang? Malaki ang impact ng tamang tao sa buhay natin. Bagamat may sitwasyon na wala kang magagawa sa ugali ng tao sa paligid mo, pero may magagawa ka naman sa attitude at actions mo sa sarili mo. Number 5, set a good example as parents or guardians. Kung ikaw ay magulang or guardian, paano ka mag-guide kung ikaw mismo ay may problematic issue din sa paggamit ng social media? Pinaka-vulnerable ang mga teens na babae sa depression. At kung guardian ka, paano mo sila tuturuan or didisiplinahin sa tamang paggamit nito? Ikaw bilang parent or guardian, kailangan ikaw yung mag-limit ng exposure nila sa social media. Kailangan may access ka sa kanilang accounts, mapagmasid sa kanilang behavior, maingat at sinserong silang iginigiya sa kanilang actions. So magbigay tayo ng example. If we will be honest with ourselves, anong nakikita ng anak ninyo na activity bago kayo kumain? Mag-selfie, mag-pick ng pagkain, at nag-uunahan sa pagpo-post sa social media, or mag-pray muna at magpasalamat, pagkatapos magkwentuhan at magbandang tunay. Kayo ba yung tipo na may hawak ang cellphone dahil lagi may inaabangan na notification? Sa bahay, nakakausap pa ba natin sila bilang parents? Or cellphone pa rin ang hawak natin sa lahat ng sulok ng bahay, even sa kainan? Ang cellphone ba ang magkocontrol sa inyo? O kayo may control sa gamit ng cellphone nyo? Of course, hindi naman kasama sa usapin ito yung mga necessary transactions, o usapin na kailangan talaga itong gamitin, tapos may kinalaman siya sa nature ng work mo, hindi yun kasama. Ang tinutukoy ko dito ay related sa mindless scrolling sa social media. Walang humpay na pagtingin sa notification, walang humpay na update ng whereabouts or even kung anong ginagawa sa bahay or even kung anong kinain, at walang katapusang posting ng selfie. Walang humpay na pag-react, pag-chat, pagbibigay ng komento sa lahat ng usapin at kung ano pang bagay na hindi naman ganun ka-importante. Huwag na kayo magtaka kung ito rin ang gagawin ng anak ninyo, kung yun din ang araw-araw yung ginagawa sa bahay nyo. I'm not saying na mali mag-post ng pic or mag-selfie. Hindi po, hindi yun ang punto ko. Pero iba kapag yung dominant activity nyo sa loob ng bahay nyo and even sa labas ng bahay nyo ay puro social media na lang, hindi mo na kontrolado, kaya nasasagap na ito ng mga anak mo. Hindi naman sumusunod ang mga anak dahil sinabi mo lang kundi base sa ginagawa mong example sa kanila. Kaya importante na magulang muna ang manguna para sumundin ng mga anak. Ituro natin sa kanila paano ang responsible use ng social media.
Paano gamitin ang social media to promote a good cause, or your purpose, passion, means to express your thoughts in a positive way, learning tool, eye-opening post, good vibes, empowering and uplifting one another, or sa businessman at marami pang iba. Yung mga ganitong bagay, hindi naman yun maituturo sa paaralan eh. Kung may magtuturo, well and good. Pero magandang magsisimula ito sa loob ng tahanan pa lang. Alam kong mahirap sa mga magulang ang umamin ng kakulangan. Pero for the sake of our children, lahat kaya nating gawin. Kasi mahal natin sila. And number 6, ang pinaka-importante sa lahat, ang personal relationship sa Diyos. Turn to God first. Siya lang ang makikinig sa'yo, nang hindi ka husgahan, agagalitan o sesermonan. Ang salita lamang ng Diyos ang may tunay na karunungan na makapagbibigay ng tunay na kapayapaan sa puso at isip. Sa Kanya, you're always enough. Sa mundong ito, marami kang sinasatisfy. Sa Diyos natin, faith mo lang ang kailangan. Pagtanggap kay Jesus Christ at pananampalataya sa Kanya bilang tagapagligtas. Sa Kanyang presence sa buhay mo, lagi kang kumpleto. May kagalakan sa puso. Sa Kanya, hindi mo kailangan ng maraming followers o like para matuwa siya sa'yo. Si Jesus ang i-follow mo at hindi ang mundo. Faith in Him is enough and you will see the big difference. Saan ba natin mas gustong mag-follow? Sa kapwa natin tao o sa Panginoong Jesus na nagpapakok sa krus para sa'yo? Para makamtan ang buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos Ama. Kaninong approval ang gusto mo? Sa tao o sa Diyos na lumikha sa iyo? Ang Diyos, mahal tayo ng walang kondisyon. Minahal niya tayo sa kabila ng kakulangan, sa kabila ng kasalanan. At ang pag-ibig lamang niya ang perfect. Kaya kung iisipin mo na walang halaga ang buhay mo, dugo ni Kristo, anak ng Diyos, ang ipinambayad niya sa iyo para ikaw ay maligtas. Ganyan ka niya kamahal. Ganyan ka kaimportante. Find yourself a full grace church na may community. Yung lalago ka sa spiritual na aspeto ng buhay mo sa piling ni Kristo at ng mga nananampalataya sa Kanya. Sa ganito mo matatagpuan ang tunay na belongingness. Sa pamilya ng Diyos, lagi kang belong. At mararamdaman mo ang tunay na kapayapaan at kagalakan na hindi kayang ibigay ng kahit sino mang tao sa mundong ito. May link nga po pala ako sa baba ng Full Grace Church. Pwede niyo pong pakinggan yung mga preach ng aming pastor. Every Sunday, believe me, it's a big game changer. Masarap sa puso, magaan sa pakiramdam. So, please do watch. As of shooting this video, alam nyo ba na naka 100 plus long or short video na ako in a period of 11 months sa YouTube. And I only got 503 subs. Imagine, 100 plus video, 503 subs. Napakahirap gumawa ng ganitong klase ng video. It takes 3 to 4 days to finish a 10-minute video. Pero makikita nyo, wala halos likes or views. So, sa ganon, I started questioning my ability na itanong ko kung may saysay pa ba yung effort ko. May kakayanan ba talaga ako to influence? Pwede ba ako maging influencer? Pero dahil natututo ako sa ginagawa ko, masaya ako sa ginagawa ko, masaya akong makapagbigay ng insight sa mga tao, social media man or out of social media, masaya ako kapag may nababago sa kanilang pananaw, masaya ako pag may nakikitang resulta sa kanila, nagagamit ko ang biyaya na galing sa akin ng Diyos, kahit walang likes or views or konti lang yung subs, tuloy lang. Bakit? Kasi ang katwiran ko, hindi naman mababawasan ang worth or value ko dahil lang wala akong halos likes or views. If I do something out of passion and gratitude, why would I feel empty? Win-win situation to para sa akin. At dahil ang strength at purpose ko ay sa Diyos ko hinuhugot, wala akong dapat ipag-alala. I am not saying na pag may mga ganong situation, hindi ka minsan makakaramdam ng lungkot. No, tao tayo meron tayong emotion. Pero iba yung dadaan lang yan and then may magpapakalma sa iyo. Magpapakalma sa iyo ay yung presence ng Diyos sa buhay mo. Kayo, nakaranas na ba kayo ng depression or may alam ba kayo naka-experience nito? Kumusta po sila? At paano ninyo nalampasan ng struggle na to? Please leave a comment down below and I would love to hear from you. Alam nyo, there is more to life than social media. Huwag tayong magpatalo sa pamantayan ng nilikha lamang ng mundong ito. Huwag nating sayangin ang buhay natin sa paghahabol ng validation na wala namang may dudulot na tunay na galak sa puso natin. Life is short. Make the most out of your life with Jesus Christ.
And kung meron kayong makikita na post ng mga selfie o larawan ng mga tao araw-araw na kaibigan nyo at kung sino-sino, tapos napanood nyo to, tandaan nyo, there is always a story behind that pic that we do not know. Maaring they long to be loved, validated, they want attention, or kung ano pang internal struggles. Don't judge them or engage in negative comments. Unawaan na lang natin sila, sipagdasal. Ayan, napahaba na. Please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Thank you for watching, guys, and see you on my next videos. Bye-bye.